Bigla, pareho silang natulala. Isang kulay ube na ilaw ang sumikat mula sa kalangitan. Sumandal si Ling Russo sa likod ni Susha at nagtanong, anong nangyayari? Pagkatapos, ang mga tanrangkang cultivators ay naligo sa parehong liwanag. Sumigaw sila sa takot, anong nangyayari? Bakit nasusunog ang Ancient Demon Army? Ito ba ay divine punishment? Isang napakalaking army ang biglang naging abo. Sa ibaba, nagtanong si Dong Fangqing, ang mundo ay naging tahimik. Ang Jin Fire na ito ay talagang nakakatakot. Ano ang mangyayari kung susunugan nito ang mga tao sa Earth? Kung saan man may giant elephants, ang lugar ay sumiklab sa apoy. Sumagot si Yipyang, ang mga tao na may parehong bloodline ay mawawala sa ibabaw ng mundo sa isang iglap. Sumigaw si Dong Fangqing sa gulat, ang divine skill na ito ay hindi lamang kayang paksain ang isang species kundi pati na rin ang buong pamilya. Shi, ikaw talaga ang tipo kong lalaki. Tumingin sa battlefield, lumitaw ang ilang demon creatures pa. Sila ay mga 100 floor leader level giant elephants, ngunit bago pa man sila makapag-pose, itinapon sila ni Yipyang sa hurno. Nakapagsigaw lang sila ng ilang beses bago maging tambak ng abo. Bigla, lumitaw din ang isang patriarchal cursed king, tulala na hindi pa nakakarating ang kaaway sa 100 floor at ang mga elephant babies ng bersyong ito ay nawala na. Naguluhan ang mga ancient demons. Nagtaka sila kung paano natapos ang dalawang giant elephant guards. Nagulat ang Vampire King, patay na ang patay. Leader level lang sila, kayang durugan ng kahit sino ang libo-libo sa kanila. Isang long-range ultimate lang iyon. Sinabi niya, pag-usapan natin ang pangunahing bagay. Pagkatapos sirain ng Supreme Monarch ang human world, ang buong East ay tiyak na magiging akin. Nagpatuloy siya, palalakihin ko ang huling mga tao sa East upang maging blood slaves na nakatuon sa Supreme Monarch. Sinabi ng Patriarchal Cursed King sa kanya, fuck, hindi kailangan ng Supreme Monarch ng ganyang bulok na pagkain ng dugo. Palaging sinasadya ni Dong Fangqing na inisin, akala mo hindi kita papatayin. Nagsimula silang magtalo pagkakita pa lang. Sumigaw ang Vampire King, sige. Bago magising ang Supreme Monarch, pagdesisyonan natin kung sino ang tunay na lingkod ng Monarch. Noon mismo, sumingit ang Elf Queen Sister, halika na kayo, magpahinga kayo. Hindi kailangang magalit, pag-usapan natin. Maaari pa nga nating ibigay muna sa inyo ang Western Woodlands. Nakita na nakatingin ng masama ang Corpse Demon King at Curse Ancestor Gang, iniisip, hindi pa nga gising ang mga Supreme Overlords at nagnanakaw na kayo ng teritoryo. Paano hahatiin ang human world? Hulaan ko, kailangan nating maghintay para sa mga Overlords na mamagitan. Sa sandaling iyon, lumitaw din sina Chongwang Insect King, Nawang Brain King, at Moth Demon Concubine. Ang buong grupo ay yumukod ng may paggalang, pagbati, Supreme Ma. Sumagot si Supreme Moth, ito ang unang pagkakataon. Ang siyam nating Ancient Demon Kings, sa gabay ng Supreme at walang kinikilingan na mga Overlords, ay tiyak na sisirain ang dating human world at muling itatayo ang ating bagong mundo. Ang bawat panig ay makakakuha ng bahagi ng human world ayon sa desisyon ng Overlord. Pagpatay ng tao, pagpapalaki ng tao, o pag-eeksperimento sa tao, lahat ay ayos na. Ngayon, itigil na ang pagtatalo. Agad namang sumunod ang lahat. Bigla, nagsalita si Nawang, Your Highness Moth. Ang human intruder na ito ay may ilang interesanteng paraan ng pagharap sa ating Ancient Demon Army. Gusto mo bang magsaya? Sumagot siya, hindi na kailangan. Ang 10th level ay may stone statue king na nagbabantay dito. Hindi mabilang na human powerhouses ang mamamatay doon. Hindi na kailangang mag-alala. Pagkatapos ay sumigaw siya, ngayon, time tayong magdasal para sa mabilis na pagbaba ng Supreme Overlord. Agad namang sumang-ayon ang mga subordinate, magalang naming tinatanggap ang pagbaba ng Supreme Overlord. Samantala, sa ika-9 na level ng Ancient Demon Battlefield, si Yipyang, matapos gamitin ang Jealousy Flame, sa wakas ay ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Yipyang Shen. Matapos ang ilang oras ng kaguluhan sa Heavenly Rankings, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga Ancient Demons. Magsimula na sa paglalaro ng Earth Game kasama siya.
Sobrang nababato ang mga cultivators kaya kailangan nilang magsugal para maglaro. Bigla, nagsalita si Yipiang, lahat, umalis ako ulit. Narinig iyon, agad na tinitigan siya ng mga cultivators. Nawalan ng pag-asa si Shu Yunjifang at sinabing, Kuya, narito ba tayo sa Ancient Demon Battlefield para iligtas ang mundo? Buong araw kang abala sa mga laro ng sugal. Sumagot si Wang Guiring, Kuya, hindi ba dahil sa iyo? Gusto ko sanang talunin si Yipiang Shen para kunin kanya, pero ang resulta ay sobrang dilim ng aking mga kamay at nawala ang mga tindahan sa bahay. Wala ng mga rounds sa battlefield. Binugbog si Chun Fang ng husto ng bastos at sinipa siya diretso sa pader. Sa oras na ito, naubusan na ng lakas si Chun Fang. Humingi siya ng tulong, si leader, basag na lahat ng tadyang ko. Hindi na ako makakalaban. Sinamantala ng bastos ang pagkakataon upang sumugod at bigyan pa siya ng isa pang suntok. Bigla, naramdaman nito ang mga mata ni Yipiang na nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay 7 bahagi na lamig at 3 bahagi na si Yipiang Shen, na naging sanhi ng agarang pagtakas ng kawan ng mga ibon. Nakita ito, kinailangan namang sumigaw ni Guang Jiring, ang aura na inilalabas ni Yipiang Shen ay nagpapawala sa lakas ng loob ng mga elite demon generals na lumapit at sumunod sa kanya, na talagang nakakapagpanatag ng loob. Sinamantala ni Dunan ang pagkakataon na sabihin, kailangan nating magtatag ng magandang relasyon sa kanya, kung hindi, kailangan nating kunin ang bagay na nakasangla pa rin ng ating ina sa kanya. Narinig ito, labis na nagulat ang kanyang lolo na hindi makapagsalita. Naglabas si Yipiang ng isang table task na nababad at pagkatapos ay sinabi ni Chunfang, inumin mo ang blood beast pill na ito. Agad na binuksan ni Chunfang ang kanyang bibig at nilunok ito. Nilunok niya ang tableta diretso sa kanyang tiyan nang may tiwala. Agad siyang sumigaw na parang kailangan niyang magpasuso pagkatapos. Sumigaw si Chunfang, buhay na naman ako. Pinalakas siya ni Yipiang ng ilang beses at sumugod siya upang bugbugin ang mga bastos. Natakot si Shu Yunjifang at sinabing, ang fighting pot na ito ay nabubuhay muli sa tuwing siya ay seryosong nasusugatan, at mas malakas pa ito. Talagang nakakatakot ang pangangatawan na ito. Kahit ang kanyang kapatid ay nagulat at sinabing nakakatakot. Ito talaga ang immortal elixir na hindi kailanman mauubos ni Yipiang Shen. Kung wala ang 2 fox ni Yipiang Shen, natatakot ako na mamamatay siya ng 100 beses. Paano siya lalakas? Tinapos ni Yipiang ang kanyang trabaho at lumingon upang kumuha ng babasahin. Sinabihan niya sila, kayo, maglaro kayo ng baraha. Kailangan ko ng magbasa. Ngayon ang bahagi kung saan sabay na inatake ni Lingfang at Yanyang ang male lead. Huwag ninyo akong gambling. Si Dark Chi Zunzi ay tumingin din ng may pagkabighani. Lihim niyang sinabi, kailangan kong bumili ng bagong kopya pagbalik ko. Bigla, napagtanto ni Dark Chi Zanji na huminto si Xiao Bastia. Sinabi niya na ang instinct ng Dragon Son ay kayang makaramdam ng malaking panganib sa Ancient Demon Battlefield. Ang pasukan sa 10th floor. Tiningnan nila ang space gate sa harap nila at sinabing, ito ang libingan ng lahat ng maalamat na human powerhouses. Ang pagpasok sa Ancient Demon Battlefield floor ay hindi na makakalabas. Ito ay isang God and Demon tabo. Sa kasalukuyan, walang tao ang nakakabali sa floor. Mas mabuting huwag tayong kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ay lumitaw ang isang higanteng kamay sa kalangitan. Isang kamay ang umabot at sinunggaban si Longzi Bastia. Ganoon lang, si Longzi Bahia ay sinunggab. Parehong nawala ang kamay at si Longzi Bastia. Poof! Pagkatapos ay nagsimulang sipsipin ang lahat at ang vortex ay lumabas sa ibang lugar at boom. Si Longzi Bia ang unang lumitaw. Sa puntong ito, sumigaw si Dunan, ano ba iyon kanina? Lubos siyang nagulat, tiningnan ang eksena sa harap niya, labis na naguluhan sa miis sa harap niya. Nagtanong siya, nasaan ang lugar na ito? Lubos na natakot ang grupo sa nakita nila. Si Longzi Bastia ang unang biktima na itinapon sa maze. Sa itaas, tiningnan ni Anizuni at sinabing, lahat ng maalamat na human powerhouses ay mahuhuli at mamamatay sa maze. Sa wakas, idinagdag ni Widong Fangxing, hindi lang mga tao, kahit ang mga giant beasts na pumasok sa level na ito ay hindi makakalabas.
Bumantong hininga na lang ang grupo sa gulo na ito. Tumalon si Donan at nagtanong, ano ito? Nagtaka siya, malamang ay galing ito sa mga top powerhouses ng panahong iyon. Mga bagay na hindi maiiwasan. Bigla, isang matandang geyser na mukhang samurai ang lumitaw sa harap ni Donan. Sumigaw si Anizun sa kanyang suwail na apo, huwag na huwag mong hawakan ang mga bangkay. Kung hindi, agad silang magiging abo. Si Dong Fangqing lang ang nakakilala sa grupo. Sinabi niya, Bangu Mang Shenzhen Longguzu ni Tanzi. Lahat sila ay mga top-tier powerhouses na sikat sa buong lupain 30,000 taon na ang nakalipas. Ang maze na ito ay karaniwang isang libingan para sa mga powerhouses. Habang nagulat si Chu Yunjifang at nagtaka kung sino ang isa pang tao, si Yang ay nawala sa sarili niyang mundo. Lihim siyang nagtatawanan sa gilid. Lumuhod si Yipiang at bigla, sumigaw si Chu Yunjifang, siya ang ancestor. Sa wakas ay natagpuan ng ancestor. Isinalaysay niya ang kanyang nakaraang mga nagawa, ang Divine Strategist Shen Lang, commander ng Black Cavalry 30,000 taon na ang nakalipas, na pumatay ng hindi mabilang na demons upang protektahan ang sangkatauhan at sa huli ay nawala kasama ang kanyang koponan sa Great Desert. Nakakagulat na sinabi ni Anizun, ang pamilya Shen ay naghahanap sa kanya sa loob ng 30,000 taon. Sa loob ng 30,000 taon, palaging minana ng pamilya Shen ang ambisyon ni Shen Lang, protektahan ang sangkatauhan at paksay ng lahat ng demons. Hindi inaasahan, dito, si Dong Fangqing, nakita ang emosyonal na miyembro ng pamilya Shen sa harap niya, sumigaw, Ancestor, tiyak na iuwi ka namin. Sinabi niya, hindi nakakagulat na ang dalawang idiot na ito ay palaging nagsasalita tungkol sa pagliligtas sa mundo. Bigla, tumunog ang boses ng isang eavesdropper, inosenteng mga tao. Kayo mismo ang mahuhuli sa maze na ito at gusto nyo pa ring kunin ang bangkay ng matandang soldier na iyan. Nakakatawa, nagtanong si Anizun ng may pag-ulat, sino ka? Ipinaliwanag ng tao, ako ang kalooban ng maze world na ito. Hindi ko alintana na sabihin sa inyong mga tao, hindi kayo makakaalis. Hindi, gaano man kayo magpumiglas. Ang inyong mga bangkay ay mananatili magpakailanman dito at ang inyong mga souls ay magpakailanman na mahuhuli dito, hindi na muling mabubuhay. Ang matandang ancestor ng pamilya Shen ay minsang sinabi, huwag na huwag bumagsak. Kami ang mga protectors of humanity. Nakita ito ni Dong Fangqing at sinabi rin, ang mga souls ng sangay na ito ng mga Black Cavalry soldiers ay nahuli sa lugar na ito sa loob ng 30,000 taon. Hindi pa rin nila nakalimutan ang kanilang misyon, naghahanap ng paraan palabas saan man sa maze.